Milwaukee Bucks, mautak ang ginawa para mapanatili itong si Giannis. Jimmy Butler, binastos ang FIBA. At Utah Jazz, hindi makamove on sa nagawang performance nitong Nick Clarkson para sa Gilas, Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Milwaukee Bucks ay nakagawa ng maayos na trabaho sa dalawang Antetokounmpo brothers kasama ang team nitong kasalukuyang taon. Kaya masasabi talaga mga kaibigan na bakit hindi sa 3, sa 4 na magkapatid. Dahil sa araw na ito, ang Bucks ay pinapirma itong si Alex Antetokounmpo, ang pinakabatang kapatid sa basketball playing brothers. Ginawa nila ito mga kaibigan para ma-retain nga nila ang kanyang G League right na kung saan ang kanilang NBA roster ay naging full na nga ngayon. Ngayon, itong si Antetokounmpo ay igugugol ang panahon sa loob ng 60 days kasama ang Wisconsin Herd or ang Milwaukee's G League affiliate. At siya ngayon ay eligible para sa bonus na nagkakahalaga ng $75,000 ayon sa The Athletic. Si Giannis Antetokounmpo ang 2-time MVP para sa Bucks at sa Nazis mga kaibigan ay naging miyembro na ng team nitong mga nakaraang taon. Ang naging factor sa panahon nitong ni Alex kasama ang Herd ay tanging siya lamang ang isa sa 4 na magkapatid na maglalaro ng basketball professionally. Itong si Costas ay hindi naging miyembro ng Bucks organization sa mga iilang punto. Ngunit siya ay nakikilala na naging champion mga kaibigan bilang isang two-way player para sa Los Angeles Lakers noong 2020. Ngunit ngayon, siya ay naglalaro sa Greece para sa Panathinaikos. Ang G League signings ay bihira lamang magkaroon ng impact sa isang NBA teams mga kaibigan. Ngunit ang Bucks ay nakagawa ng iilang unique position. Si Giannis ay mayroon na lamang 2 taong natitira mula sa kanyang kontrata bago pa man ito tatama sa free agency. At siya ay ganap ng sinabi na walang araw itong balak pipirman ng extension kasama ang Bucks sa paparating na offseason. Kaya ang ginawa ng team mga kaibigan, gusto nga nilang siguraduhin na maging masaya itong si Giannis na pasukin ang susunod na offseason sa panahong siya ay 1 taon na lamang ang layo mula sa pagiging free agent. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang may panalo ang another championship na kung saan ito ang malaking bagay mga kaibigan na hindi control ng Milwaukee Bucks. Ngunit ang mapag-sign ang another Antetokounmpo siblings ay ang isang mautak na ginawa ng Milwaukee Bucks na kung saan isa sa mga kupunan mga kaibigan ay sinubukang i-replicate ito dahil ang Los Angeles Lakers ay kabilang sa mga kupunan na siyang inaasahang ipursyo itong si Giannis Antetokounmpo sa panahong 2021 free agency at sila rin ang isa sa kupunan na siyang in-report na naging interesado sa kanya. Ito ang naglalaro bilang naging parte sa kanilang desisyon na kunin itong si Costas noong 2019 to 20 season. Isa ring kupunan ng mga kaibigan ang naintriga dito kay Giannis at ito nga ay ang New York Knicks na siyang inireport rin na gumawa ng run dito kay Thanasis sa off-season na ito. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Habang sa kabilang banda naman, ang former Olympian na si Jimmy Butler ay nag-e-enjoy ngayon sa kanyang off-season. Siya ay iginugol ang mga iilang buwan na nakipag-hanging out kasama ang mga soccer stars at nanood ng tennis. Habang siya rin ay inaalala ang posibilidad mga kaibigan na makuha itong si Lillard patungo sa Miami Heat. Sa panahong siya ay nilapitan ng Serbian reporter, itong si Butler ay tumangging magsalita patungkol sa Team USA sa FIBA World Cup. At dito'y sinabi na walang araw siyang pakialam patungkol sa tournament. Na ayon pa nga sa kanya, hindi nga raw nito gustong gumawa ng anumang salita dahil walang araw itong pakialam patungkol sa World Cup na ito. Itong si Butler ay kailanman hindi ni-represent ang Team USA sa FIBA World Cup, ngunit ito ay naglaro noong 2016 Olympics. Siya ay nag-struggled sa under FIBA rules at nakakapag-average lamang ng 5.6 points per game mula sa kanyang 34.2% shooting sa field.
Bukod na siya ang isa sa Olympic gold medalist mga kaibigan, kasama ang Team USA. Ang kompetisyon na tulad na lamang sa World Cup ay isa sa most prestigious sa international basketball. Hindi nakaduda-duda na itong si Jimmy Butler ay focus ngayon ang NBA Championship dahil ang Miami Heat ay nagawa ang 2 NBA Finals appearance nitong huling 4 na seasons kasama itong si Jimmy Butler. Sila rin ay nagawa ang multiple Eastern Conference Finals sa era na ito, na kung saan sila ay naipakita na ang team ay isang puwersa sa playoff. Matapos sa kanilang finals run noong huling season, ang team ay nawalan mga kaibigan ng iilang rotation players sa summer na ito. Itong si Max Strus ay nasa Cavaliers na nga ngayon, habang itong si Gabe Vincent ay maglalaro na para sa Lakers. At ang team sa ngayon ay hindi pa nga sila pinalitan. Dito'y naging malinaw na sila ay hinihintay mga kaibigan kung pwede nga ba nilang makompleto ang Damian Lillard trade. Sa nakikita sa success ngayon ng Miami Heat sa Butler era, ang team ay kailangan ng gawin ang lahat mga kaibigan para ma-maximize nga nila ang window sa ganap ng 33 years old na si Jimmy Butler. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of World Cup, habang 3 miyembro ng team mga kaibigan ay gayon pa rin, naglalaro pa rin ngayon sa 2023 FIBA World Cup. Ang NBA side naman ng Utah Jazz ay sinubaybayan ang nagawa at na-honored ang stint na ginawa nitong ni Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Na ayon pa nga sa isinulat ng Jazz mula sa kanilang social media account, hindi pa nga raw sila makamove on sa nagawa nitong ni Clarkson. Dito ipinakita ang isang imahe mga kaibigan at mga nagawang highlights nitong ni Jordan Clarkson sa panahong siya ay gumawa ng 34 points para sa mga Filipino. During sa game na ito, itong si Clarkson ay pumutok ng 20 points during sa 3rd quarter laban sa China, na kung saan naglalaro ang Minnesota Timberwolves player na si Kyle Anderson. Sa halos tournament, itong si Clarkson ay nakapagtala ng 130 points at nakakapag-average ng 26 points per game. Si Clarkson ay isa sa 5 members ng Utah Jazz na naglalaro sa World Cup. Kabilang na nga rin dito ang Italy's na si Simon Fontecchio, Finland's na si Lauri Markkanen, Canada na si Kelly Olynyk, at mula naman sa United States na si Walker Kessler. Ang Gilas ay tinapos nga nila ang World Cup stint sa high note matapos nga nilang tinalo ang China sa classification phase. Sila ay nakapagtapos sa 24th mula sa 32 countries at na-clinch ang lugar sa Olympic qualifying tournament na siyang gaganapin iilang linggo mga kaibigan bago pa man magsisimula ang 2024 Summer Olympics sa Paris na gaganapin sa France. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.